frightening truth. Okay, so, alam natin at patuloy nating sinasabi sa programang ito, si Jesus ang ating buhay na pag-asa, mga kapatid. Amen? So, sa Panginoong Jesus, mayroong kaligtasan sa Kanya, kalakasan. Siya po ay may plano sa ating mga buhay. At maganda ang layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Mayroon siyang purpose sa ating existence kung bakit tayo sinilang sa mundong ito. Pero mga kapatid, kailangan din natin maintindihan na may mga katotohanan na dapat tayong unawain na mahalaga habang tayo po ay nabubuhay. Kailangan na alam natin yung status natin sa harapan ng Panginoon. Higit sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin. Dahil marami tayong inaasikaso sa mundong ito. Marami tayong mga ginagampanang rules, mga kapatid. Marami tayong mga tungkulin na kailangang i-fulfill. Pero mga kapatid, lahat ng gampanin natin dito ay hindi lahat ng yan ay mapapakinabangan natin sa espiritual. So kaya kailangan alam natin, or sabi ng Biblia, ginagawa natin ang lahat ng bagay. Do all things in the name of the Lord. So gawin natin ang lahat ng bagay alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. At kaya kung ang ginagawa natin sa mundong ito ay para lamang sa mga sarili nating mga kalayawan, sarili nating mga fulfillment of the lust of the flesh, the lust of the eyes, kung yun lamang doon lamang umiikot ang buhay natin, kailangan po natin ang aralin na ito. Kailangan po nating mag-evaluate ng atin pong mga sarili. Dahil may 5 katotohanan na dapat po nating maintindihan na tungkol sa buhay nating mga tao, mga kapatid. So, good morning sa mga humahabol sa ating FB Live. Sister Beth Angeles, good morning. Sabi po ng Mateo, chapter 7, verse 13, Enter ye at the straight gate, for wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat. Because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. So pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat malawak ang pintuan patungo sa kapahamakan, at marami ang dumadaan doon. Subalit, sabi sapagkat makitid ang pintuan at ang daan patungo sa buhay, at kukunti ang nakakasumpong niyaon. So, mga kapatid, let us evaluate our life, re-evaluate ourselves, our status sa buhay, sa paglilingkod natin sa Panginoon, our relationship to God. Amen po, Pastor. Thank you po. Yan, pinapa-announce ni Pastor. Na-announce ko na po, Pastor, kanina, na mayroong gawain sa lugar ng Ikirino, alas 8 ng umaga. Thank you po, Pastor. Okay, so good. Patuloy tayo, mga kapatid. Sabi dito, pumasok tayo sa makipot na pintuan, sapagkat malawak ang pintuan na patungo sa kapahamakan, at marami ang tumutungo sa daan na iyon. Ngunit ang daan patungo sa buhay ay makipot, at kukunti ang nakakasumpong niyaon. So, blessed tayo, mga kapatid, kung nauunawaan natin ang katotohanan na ito. Amen? So, blessed tayo kung nauunawaan natin ang katotohanan na ito, na kailangan nating piliin ang makipot na pintuan, na kung saan sa dulo nito ay nandoon ang buhay, nandoon ang pag-asa, nandoon ang kaligtasan ng ating pong kaluluwa, mga kapatid. So, purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. Sa Matthew chapter 7, verse 21,
Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he that doeth the will of the Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? In thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? And when I profess unto them, I will never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. So sabi ng Panginoon, during His earthly ministry, ang Panginoong Hesukristo, hindi lahat ng tumatawag sa Kanya na Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa langit. Subalit, sila na gumagawa ng kalooban ng Ama na nasa langit. So sabi ng Panginoong Hesukristo, many will say in that day, marami sa araw na yaon. Kailan yung araw na yaon? Yung araw na haharap tayo sa Panginoon. Yung araw ng paghuhukom. Marami sa araw na yaon ang magsasabi, Panginoon, di ba nanghula kami sa iyong pangalan? Di ba nagpalayas kami ng mga demonyo sa iyong pangalan? Di ba naggawa kami ng mga himala sa iyong pangalan? Sabi ng Panginoon, at sasabihin ko sa kanila sa verse 23, hindi ko kayo nakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong mga tagagawa ng katampalasanan. So, let us reflect on these words, mga kapatid. Na hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon na Panginoon ay, sabi ng Bible, maliligtas. So, bakit? Kung titingnan natin. Amen? Dahil nga, ito ay katotohanan na dapat nating maintindihan na kailangang maging maayos ang kalagayan ng puso natin sa harapan ng ating Panginoon. Ang sabi ng Bible, do all things in the name of the Lord. Kung ang reason ng mga ginagawa natin ay ang sarili natin, hindi ang Panginoon, ibig sabihin, may question doon sa validity ng ginagawa po natin. Amen? So, pwedeng nangaral tayo, nagpalayas tayo ng mga masamang espiritu, gumawa tayo ng mga himala, pero iba pala yung nasa motive ng puso natin or ang glory hindi natin binalik sa Panginoon. May danger po sa ganong kalagayan. So, lahat tayo ay vulnerable sa ganitong bagay, mga kapatid. Because mayroon tayong tinatawag na ego. Mayroon tayong self na minsan bilang tao, we enjoy in praise, we enjoy in di ba, nag-enjoy tayo kapag pinupuri tayo, kapag nami-mention tayo, di ba? Pero we must be very careful, kumbaga, check natin palagi sa harapan ng Panginoon ang atin pong mga motive sa ginagawa natin para sa gawain ng ating Panginoon at sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. So, purihin pong pangalan ng ating Panginoon. Ngayon, ano po ba itong 5 frightening truths na sinabi ko kanina sa ating title? Sa number 1, sa binasa natin sa Matthew 7:21, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. So, this is the first truth, mga kapatid, na frightening, kumbaga, alarming. Kailangan nating pag-isipan. Kailangan nating ikonsidera. Okay? So, not everyone is going to be saved. Alam natin yan. Alam mo yan. Alam nating lahat yan. Na hindi lahat ay maliligtas. Kundi iyaong gumanap sa kalooban ng Panginoon. Yes, alam natin na ang kaligtasan natin ay biyaya ng Panginoon. Ang kaligtasan natin ay bunga ng natapos na gawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Pero, may role tayo, mga kapatid. Di ba naalala ninyo si Noe na gumawa ng daong? Nung dumating ang baha sa sanlibutan, nasaan si Noe at ang kanyang pamilya? Nasa loob ng daong. At sila ay nakaligtas sa baha. That is a symbolic, mga kapatid, na kailangan nating pumasok sa kalooban ng Panginoon. Kailangan nating pumasok
sa umbrella ng proteksyon ng Panginoon. Patuloy tayong pumasok doon sa kumbaga kalooban ng Diyos para maranasan natin ang katuparan ng promise ng Panginoon na kaligtasan para sa lahat. Ang nais ng Panginoon, ang lahat ay maligtas. Sabi ng Bible, God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. That's the will of God. Yan ang nais ng Panginoon. Kaya nga ang Panginoong Hesukristo, kaya nga kinailangan ng isang makapangyarihang Diyos na magkatawang tao to provide for us a holy blood and a flesh, katawan na banal para bayaran ang ating mga kasalanan ng kanyang banal na dugo upang bayaran ang mga kasalanan natin sa cross ng Kalbaryo. Because He loves us so much. Walang question sa pag-ibig ng Diyos. Sabi sa John 3:16, for God so loved the world. Ibig sabihin, the humanity, including you and me, including all the generation of humanity from the time of the past and onward, mga kapatid. Ganon ang lawak ng pag-ibig ng Diyos and ganon ang desire ng puso ng Diyos. Kaya sabi sa Psalm, sabi ni David, what is man that you think of him? Ano bang tao na iniisip ng Diyos? He values so much sa kanyang special na creation na tayo yung mga tao, mga kapatid. Pero kailangan nating maintindihan na ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig at Diyos din siya ng katwiran. Amen. Na hindi siya nagtotolerate ng mga kasalanan, ng mga kamalian. Yes, we are not perfect. Wala sa ating tao na pwedeng magsabi na walang kasalanan. Sapagkat ang katotohanan, sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So kailangan pumasok tayo doon sa prinsipyo ng ating Panginoon. Dapat nating maintindihan na hindi lahat ng tumatawag Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Hindi lahat ng nagsasabi na relihiyoso, nagre-relihiyon ay maliligtas, mga kapatid. We have to enter doon sa kalooban ng Panginoon in the biblical way. Ano ba ang scriptural na way? Paano tayo maglingkod sa Panginoon? Amen? Para malaman natin o matiyak natin na tama yung tinatahak natin na makipot na daan, hindi yung malawak na pintuan. Okay po? So, purihin po ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. So, isa yan na kailangan nating pag-isipan, pagbulay-bulayan, mga kapatid. So, because ang tao ngayon ay marami sa mga tao ngayon ang nasa state of complacency. Complacent. Sabihin, panatag lang. Masarap maging panatag kung alam mo na ang kalooban ng Diyos ang nagpapapanatag sa iyo. Kahit may mga struggle sa buhay, pwede tayong maging panatag kung alam natin ang buhay natin ay nasa kamay ng Diyos. Pero ang panatag tayo habang ginagawa natin ang mga kasalanan, panatag tayo habang ginagawa natin ang pagsuway sa kalooban ng Diyos, hindi po yun maganda, mga kapatid. So, dapat nating maintindihan, not everyone is going to be saved. Hindi tayo naguhusga. Ang Diyos lamang ang nasa Diyos ang paghatol, nasa Diyos ang judgment, mga kapatid. Pero habang may panahon pa, kailangan nating asukasuhin ang ating relationship sa atin pong Panginoon. Number 2 na katotohanan, sa Matthew 7:13, ito, sinabi ko nito kanina, pumasok tayo sa makipot na pintuan. There will be more lost than saved, sabi. Sapagkat mas marami ang tumatahak sa malawak na pintuan. So that's reality. Mas marami ang mapapahamak kaysa maliligtas. So piliin natin ang doon tayo makasama sa maliligtas. Magkaroon tayo ng pagpapasya. Magkaroon tayo ng pakikipag-covenant sa Panginoon. Magkaroon tayo ng personal na pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Dahil tayo at ang Diyos, ikaw at ang Diyos lamang, ang nakakaalam ng tunay mong kalagayan. Pwede tayong mag-pretend. Pwede akong mag-pretend sa harapan ng tao. But I cannot pretend in the eyes of the Lord. So, hindi tayo pwedeng mag-pretend sa harapan ng Panginoon.
Kaya lagi nating ipasuri, ipasiyasat ang mga puso natin sa harapan ng Panginoon. So, hindi relihiyon ang magdadala sa atin sa kaligtasan. It is our relationship to God. Sabi ng Bible sa John chapter 3, except a man be born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. So, kailangang maganap sa atin ang kapanganakan na muli sa tubig at sa espiritu. Amen? So, para maranasan natin, magkaroon tayo ng, sabi ng Acts 2:38, repent and be baptized every one of you for the remission of sin. So, dahil lahat tayong makasalanan, so kailangan natin ng kapatawaran. Kailangan natin ng lingap ng Panginoon. Kaya asikasuhin natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Okay? So, wag tayong maging kampante na nagre-relihiyon tayo, nagsisimba tayo linggo-linggo, pero hindi naman na-check ang kalagayan ng puso natin. Wala tayong personal na relasyon sa ating tagapagligtas. Amen? So, ito po mga kapatid ay paalala sa ating lahat. So, dahil ang mga tao ngayon napakaraming kinaaabalahan. So, sa tingin mo ba habang ikaw ay patuloy na abala sa maraming bagay, kumusta ang iyong kaluluwa? Kumusta ang iyong relasyon sa Panginoon? O sa mga kabataan natin na abala sa social media, abala sa TikTok, kung ano-ano ang umuubos ng oras. Siyasatin natin ang mga buhay natin. Pasuri tayo sa Panginoon. Lumapit tayo sa Panginoon. Dahil ang katotohanan, kailangan nating lahat ng Panginoon. Kailangan nating lahat ang Diyos sa ating mga buhay. So, maraming mga tao ang kinukonsume ang buhay sa kalayawan. Umaga pa lang, nandyan na sa paglalasing, hanggang gabi. So, hindi po tayo nakikialam sa mga buhay ninyo. Nagmamalasakit lamang po tayo. Dahil ito po ang kalooban ng Panginoon, na malaman ng tao na mayroong parating na kapahamakan kung hindi tayo maglilingkod sa Panginoon, kung hindi tayo lalapit sa Diyos. May kapahamakan na nakaamba sa bawat kaluluwa natin, at ang dyablo ay walang tigil upang ipahamak ka, upang dalhin ka sa impyerno, dahil ayaw niya na mag-isa siya doon. Kaya kailangan po nating, kumbaga, ipangaral ang salita ng Diyos. Kailangan nating sabihin ang warning na ito. Dahil ang mundo natin, mga kapatid, ay nakahilig sa kasamaan, at ang dyablo ay patuloy na gumagawa ng mga plot against you, against your soul, against your family. Nais niyang nakawin ang precious soul na nasa iyo, sapagkat napakahalaga niyan sa harapan ng Panginoon. Ang kaluluwa mo na nag-iisa na yan, yan ang dahilan bakit namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Sabi ng Matthew, ano ang pakikinabangin ng tao makamtan man niya ang buong sanlibutan, ngunit mapapahamak naman sa impyerno ang kanyang nag-iisang kaluluwa. So God loves you so much. God loves you so much. God cares so much for you. So kaya ito ay paalala sa ating lahat. Habang busy ka sa kaka-TikTok, video okay, kalalasing, kalayawan, bisyo, kung ano-anong kinaabalahan. Remember that you have a soul. Alalahanin mo na mayroon kang nag-iisang kaluluwa na kailangan mong na ipagsusulit mo sa harapan ng Diyos sa araw na ikaw ay haharap sa Kanya, na walang pwedeng mag-abogado sa iyo doon. Hindi ka pwedeng magbayad doon ng kahit napakarami ang pera mo. Hindi ka pwedeng magbayad ng abogado. Haharap at harap tayong lahat sa hukuman ng langit sa panahon na itinakda ng Diyos. So, this is the love of God. Ito ay pag-ibig ng Panginoon na sinishare po natin. Ito ay katotohanan. Minsan, ang katotohanan ay masakit. So, maraming pagkakataon na ang gusto nating pangangaral ay yung dinuduyan tayo. In-encourage tayo, yes. Encouragement, we need encouragement. But we need also to know na sa katotohanan para alam natin
na mapaghandaan natin ang pagharap natin sa ating Panginoon. Amen. Good morning sa mga humahabol sa ating FB Live. So, purihin po ang Panginoon. So, not everyone is going to be saved. That's a reality. There will be more lost than saved. Mas marami ang mapapahamak kaysa maliligtas. Kaya, piliin natin, magdesisyon tayo na maglingkod sa Panginoon. Okay? Number 3, a lot of people who are expecting to go to heaven are going to be lost. Ito, sabi, many in that day will say, Lord, Lord, we have prophesied in your name, we have cast out devils, we done wonderful things in your name. Subalit ang sagot ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. So this is a reality na pwedeng umaasa tayo na maliligtas tayo, pero yun pala ay hindi, mga kapatid. So kailangan nating maintindihan ang katotohanan na ito, mga kapatid. Another, praise God. Number 4, mga kapatid. Naalala nyo ba yung mayaman sa Matthew na ang sabi, napakarami ko ng ani, gigibain ko ng maliit kong kamalig at gagawa ako ng malaki. At doon ay ipunin ko ang aking mga kayamanan. At pagkatapos ako ay magpapahinga at i-enjoy lahat ng aking mga naipon na kayamanan. Subalit ang sabi sa kanya ng Panginoon, ikaw na haling, hindi mo ba alam na sa gabing ito ay kukunin ko ang iyong buhay? At sino ang makikinabang ng lahat ng iyong inipon? So mga kapatid, hindi masama ang mag-ipon. Kailangan natin yang gawin. Hindi masama ang magsumikap sa buhay na ito. Dahil irresponsable tayo kung hindi tayo nagsusumikap. Kung pinapabayaan natin ang ating mga pamilya, hindi tayo naghahanap buhay, hindi natin pinapakain ang mga pamilya natin, irresponsable yon, hindi yun dapat, hindi yun maganda. Pero, kung along doon sa ginagawa natin, yun na lang ang focus natin. Hindi na natin naasikaso yung paglilingkod natin sa Panginoon, yung relationship natin sa Panginoon. May problema tayo, mga kapatid. So, kailangan, kaya nga ang sabi ng Bible, do all things in the name of the Lord Jesus Christ. Gawin natin ang lahat ng bagay alang-alang sa pangalan ng ating Panginoon. Dahil, isa sa mga katotohanan na kailangan nating maintindihan, hindi natin alam kung kailan, kung hanggang kailan ang buhay natin sa mundong ito. Or, ito pa, isa pang katotohanan, mga kapatid. Marahil naman ganito yung kalagayan natin. Patuloy nating pinapalagpas, nakikinig tayo ng Word of God, nakikinig tayo, pero hindi tayo nagde-decide na maglingkod sa Panginoon. What if wala na, or what if naubos na yung chance na binibigay sa atin ng Panginoon? Kaya nga ang sabi ng Bible sa Hebrews, today if you hear the word of the Lord, harden not your hearts. Harden not your hearts. Huwag nating patigasin ang ating mga puso. Because the day of salvation is today. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon ang araw ng pagpapasya para maglingkod sa Panginoon. Ngayon ang araw para ipasakop natin ang buhay natin sa Panginoon. Ngayon ang pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos, mga kapatid, para ayusin natin ang ating relationship sa Kanya, magpakumbaba tayo sa mga nagawa nating kasalanan. Huwag nating papagmatigasin ang puso natin. Wala na tayong magagawa sa nakalipas. Kung nag-fail tayo sa nakaraan, di ba? Sinabi ko ito bago nag-New Year.
Kung nag-fail tayo sa 2023, bawiin natin sa 2024. Maglingkod tayo sa Panginoon. Pasiyasat natin sa Panginoon ang ating mga buhay. So, sabi ko nga kanina, dahil ang kaaway ay patuloy siyang nagnanais ng kapahamakan mo. Subalit ang kalooban ng Diyos sa iyo ay kaligtasan, buhay na masagana, buhay na maayos, buhay na pinagpala, mga kapatid. At higit sa lahat, buhay na walang hanggan. Pagkatapos ng buhay na ito sa mundong ito, sa piling ng Diyos, mga kapatid. Sa Philippians chapter 2 verse 13, for it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Do all things without murmurings and disputings, that ye may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke, in the midst of this crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world, holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. Yea, if I be offered upon the sacrifice and service of your faith, I joy and rejoice with you all. For the same cause, all ye do joy and rejoice with me. Sabi ni Apostol Pablo, ang Diyos ay tumutulong sa atin to will and to do His good pleasure. So, in-empower tayo ng Panginoon upang magawa natin ang kanyang kalooban. Siya yung nagbibigay sa atin ng kakayahan upang makagawa tayo at makasunod sa Kanya. Kailangan lamang natin magkaroon ng teachable na puso. Kailangan lamang natin magkaroon ng mapagpakumbabang puso, mga kapatid. Okay, do all things without murmuring and disputing. Gawin natin ang mga bagay na walang reklamo. Gawin natin ang mga bagay na walang kalungkutan sa puso natin. That you may be blameless and harmless, upang daw tayo ay maging walang bahid-dungis, mga anak ng Diyos na without rebuke, in the midst of this crooked and perverse generation. Sa gitna ng masama na mundong ito, sa gitna ng makasalanang sanlibutan na dito tayo, sabi, among whom ye shine as light in the world. Magliwanag tayo, sabi ng Panginoon. Amen. Good morning sa mga humahabol sa ating FB Live. Magliwanag tayo, sabi ng Panginoon, sabi ng banal na salita ng Diyos, whom ye shine as lights in the world. So, yung liwanag ng Diyos na tinanggap natin ay mag-reflect at makapagbigay tayo ng liwanag sa sanlibutan na ito, mga kapatid. So, yea, and if I be offered upon the sacrifice and service of your faith, I joy and rejoice with you all. For the same cause, do ye all joy and rejoice with me. So, magkaroon tayo ng kagalakan habang naglilingkod tayo sa Panginoon, habang ginagawa natin ang mga bagay na kalooban ng ating Panginoon, upang patuloy na malubos ang kagalakan natin sa harapan ng ating Panginoon. Sabi sa Acts 2:37, now, when they hear this, they were pricked in their heart. So, itutularan natin, mga kapatid, yung naging attitude na mga tao sa Book of Acts. Nung nangaral si Apostol Pedro, sabi nila, ang kanilang mga puso ay para bang natusok. Ibig sabihin, tumimo sa kanilang puso ang salita ng Diyos. Sabi, and the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? At sila ay nagtanong kay Apostol Pedro at sa iba pang mga apostol, sabi nila, ano ang gagawin namin, mga kapatid? So, kapag narinig natin ang mga salita ng Panginoon, katulad nila, nagkaroon sila ng conviction sa kanilang puso. So, hindi lamang nila pinalagpas yung pangangaral, hindi lamang nila pinalagpas yung salita ng Diyos, kundi binulay-bulay nila sa puso nila. Kaya nakaranas sila na parang tinusok yung kanilang puso. Na-touch, nahipo yung puso nila, na-convict yung kanilang mga kasalanan.
Nagkaroon sila ng desire na maglingkod. Nagkaroon sila ng desire na magbago. Kaya ang sabi nila, kapatid, mga kapatid, ano ang kailangan naming gawin? What shall we do? Na naunawaan namin na kami makasalanan. Hindi lahat maliligtas kung hindi kami maglilingkod sa Panginoon. Ano ang gagawin namin? Sasabi ng Acts 2:38, Then Peter said unto them, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sin. So magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng banal na Espiritu. Mga kapatid, hindi po ito optional. Ito po ay kailangan mangyari sa ating lahat. Kailangan magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Kailangan lumapit tayo sa Panginoon. Kailangan mahugasan ang ating mga kasalanan. Sabi ng John 3:3, Except a man be born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. So, that's the born again experience. Kailangan ng bawat isa sa atin. Kailangan nating magkaroon ng pagkabuhay na mag-uli. Born again experience. Hindi ibig sabihin na papasok ulit tayo sa tiyan ng mga nanay natin at papanganak tayong muli. Spiritual ang kailangan mangyari sa atin. Kailangan magkaroon ng maganap yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ipanganak tayo sa tubig at sa Espiritu. Sa pamamagitan ng bautismo sa tubig para malinis ang ating mga kasalanan at tanggapin natin ang kaloob na banal na Espiritu. At yan ay naranasan ng mga mananampalataya sa Book of Acts, the New Testament Church. Naranasan po nila yan. Naranasan nila ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Naranasan nila ang paglilinis sa magitan ng bautismo sa pangalan ni Jesus. Ito yung naging tugon ni Apostol Pedro sa mga tao na nagtanong sa kanya, kapatid, anong gagawin namin? Tapos naming marinig na kami pala ay makasalanan. Kami pala ay kailangang makaranas ng reconciliation sa Panginoon. So, ito po yung advice niya. Repent. Magsisi. So, wala na tayong magagawa sa mga nagawa nating mali. Marahil may nakikinig ngayon na nagkagulo-gulo ang iyong pamilya dahil sa mga pagkakamali mong nagawa, mga pagkakamaling desisyon. So, hindi mo naririnig ang pangangaral na ito upang husgahan ka. Naririnig mo ang pangangaral na ito to remind you that now is the day of salvation. And now could be a start of your new beginning. Pwedeng magsimula ngayon ang paniga. Pwede kang magkaroon ng panibagong pasimula sa araw na ito. Kung ikaw ay magpapasya na i-surrender ang buhay sa Panginoon, suko sa Kanyang iyong mga kasalanan, ibigay sa Kanya ang iyong mga kahinaan upang palitan niya ito ng kalakasan. Ang mga kabigatan sa puso mo, sabi ng Panginoon, Come unto me, sabi sa Matthew, all who are weary, sa mga nabibigatang lumapit sa Panginoon. At sabi ng Panginoon, and I will give you rest. Nasa Kanya yung kapahingahan. Nasa presensya ng Panginoon ang ating rest. Kapahingahan natin. So, anuman na burden mayroon ka ngayon, lay it down sa harapan ng Panginoon. At para mabigyan ka ng kapahingahan. Marahil pagod ka na sa mga kasalanan. Pagod ka na sa bisyo at kalayawan. Na parang walang kakontentuhan. You are always striving for more, pero hindi ka naman masaya. Every day, ayaw mong tumigil, dahil kapag tumigil ka, may kulang sa pakiramdam mo. Pero kapag ginawa mo naman yung kalayawan, mga bisyo, na akala mo yun ang pupuno sa kulang sa'yo,
kulang pa rin. Malungkot ka pa rin. Dahil hindi mo nasusumpungan ang tunay na kapahingahan. Kapatid, ang tunay na kapahingahan ay nasa Panginoong Hesus. Nasa presensya ng Panginoon. Amen. So kaya tayo mayroong programa, si Jesus ang buhay na pag-asa. Upang ipamalita sa inyo na may pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. Okay? Praise the Lord. Hebrews chapter 3 verse 15. While it is said today, if you will hear His voice, harden not your hearts, as in the provocation. Again, He limited a certain day, saying, David, today after a long time. At it is said, today, if you will hear His voice, harden not your hearts. Kapag narinig mo ang paalala ng Panginoon, huwag mong papagmatigasin ang iyong puso. Habang may pagkakataon pa na binibigay ang Panginoon, habang ang kanyang grasya ay available for every one of us, samantalahin natin ang pagkakataon. Magkaroon tayo ng personal na connection sa Kanya. Anong gagawin natin, kapatid? Katulad ng tanong ng mga